Hello po. Ready na po ba tayo magsimula? Yun. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas! Yan. Kasi December na at congratulations sa atin kasi we have successfully made it back to December. Well, dapat last Sunday pa to pero congratulations kasi yun po, putok-putok. We have made it back to December and let's thank the Lord that we are back again. Ngayon, nire-request ko po ang lahat na tumayo para po sa ating call to worship na matatagpuan sa Psalm 121, 1-8. Sabay-sabay po natin ito basahin. Psalm 121, verse 1-8. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat po sa oras na to na nakapag-church po kami. Salamat po sa strength na binigay niyo sa amin para makabangon po this morning. Although, pwede naman po kami na gumawa muna ng ibang bagay, pwede po kami matulog ng mas matagal, pwede muna po kami magkape at hindi magmadali, pero we are here right now, in front of you, in this church, ready to serve you, and ready to praise you this Sunday morning. Bless us and bless this service for the rest of the morning. In Jesus' name we pray, Amen. Ngayon naman po, tinatawagan ko po praise and worship team na nililid po ni Aga para po sa ating praise and worship. Good morning po sa bawat isa. Again po, good morning po sa bawat isa. Ayan. Tayo po ba ay masaya na nandito tayo sa church ngayon? Amen. Sabi nga po sa ating awitin, kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. Tunay nga po, bagamat na may naranasan tayong kalungkutan, problema, ito po ay pinalitan ng kagalakan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Kaya siya lang ang ating papapurihan ngayong araw na ito. Tayo po ay umawit, pumalakpak, sumayaw kung gusto po natin, at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubuni pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat
Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyang kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinlit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay umawit, sabihin po natin na, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. At bawat ngiti mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umaga, sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. At bawat ngiti mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Awitin po natin yung verse, yung bridge ng may declaration, ng may pagpapasalamat. Sabihin po natin, salamat, salamat Panginoon sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa.
Salamat sa iyong ginawa. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na kay buti ng Panginoon, hindi lang po sa buhay namin, sa buhay po ng bawat isa sa ating lahat na nandito. At tunay nga po doon sa kabutihan na yon, nakikita yung dakilang katapatan ng Panginoon sa buhay po natin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O
tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat Higati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa bawat bigat, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. sa amin, Noon hanggang ngayon, dakila ka, O Lord. ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may Suliranin man, laging naawitan, ikaw lamang. kahit kailan Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging iyong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig
tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking dakilaan. ang pag-ibig mo. Walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, maraming salamat dahil tunay nga na dakila ka sa buhay namin. Salamat sa pag-ibig, Panginoon, na patuloy niyo yung pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Kaya ito pong papuri, pagsamba ay sa inyo po namin inaalay. Ito po ang aming pasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At maaari na po tayong umupo. Ngayon naman po, tayo po ay makakatuklas ng isang espesyal na presentasyon na dadalhin po ni Brother Jeff. So, yun po. Siset up muna po bago niyo po makita. Magandang umaga po sa lahat. Yung aawitin ko po ngayong umaga is tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Habang pinag-iisipan ko po yung song offering na bibigay ko, napunta ako sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At sakto naman po na gugunitain natin yung Kapaskuhan. So, maganda na maalala natin na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na ipinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak dito sa libutan. Hindi po ba kita?
check. Sige po, medyo kinakabahan po eh. Ulitin natin yung God so loved. For God so loved the world that He gave His only Son, for whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, for whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. By His grace I am redeemed. Come on, we sing for God. For God so loved the world that He gave His only Son, for whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son, for whosoever believes will not perish, they shall have eternal life.
shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Sa Lord po ang papuri. Thank you po, Brother Jeff. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po sa harap si Brother Jesse Angeles para po sa pastoral prayer. So yun po. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating pananalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay narito hindi upang kumuha kami ng pagpapala sa inyo. Narito kami para kayo ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tinulungan mo kami sa maraming bagay, lalo na sa mga linggong nagdaan. At ngayon ay muli, isang taon na namin inaalala ang ganitong mga pagsamba sa inyo. Isang taon na inyo pinagkaloob sa amin ang inyong kabutihan, ang inyong kagandaang loob. Kayo na kumikilos sa bawat isa sa amin. Inaalala namin muli, lalo na nang marinig namin ang awing iting ito, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Sino man sa amin ay wala pang Kristo sa aming puso, patuloy po naming dinadala sa inyo ang lahat ng inyong mga anak na narito, hindi upang kami ay maging traditional, hindi upang kami ay pasunod-sunod lang sa ginagawa dito, kundi maranasan namin na kami ay may Kristo sa aming puso. Tulungan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin. Nang tanggapin namin ng Panginoong Yesus, binigyan mo kami ng katibayan na ito ang tatak ng banal na Espiritu ay sa inyong iniwan sa bawat isa sa amin, na kami ay makipag-ugnayan, palagian sa inyo lamang. Alam po namin, Ama, na marami sa amin ang nanghihina, marami sa amin ang bumabagsak sa mga problema. Pero dahil kami inyong anak, patuloy mo kaming inaabot, patuloy mo inaalalayan ng bawat isa sa amin. Ang Kapaskuhang ito ay palatandaan lamang para sa amin na kayo ay namatay ng minsan. Kayo ay nag-alay ng inyong sarili para lamang sa aming kaligtasan. At nais namin, Ama, na madama ito sa aming mga buhay. Hindi lamang sa mga karangyaan narito sa sanlibutan, kundi kami, Panginoon, ay tinulungan mo na mamuhay ng may kabanalan sa inyong harapan. Layuan namin ang lahat ng hibon ng sanlibutan ito, sapagkat alam po namin na ang aming sarili ang tunay na handog sa inyo, isang buhay na aming mga sarili ay maihandog ito sa inyo, sapagkat ito ang katampatang pagsamba sa inyo. Ialay namin ito sa inyo. Kaya, Ama, marami po salamat dahil sa inyong pag-ibig din sa amin. Natuto kami na magpakubaba sa inyong sarili. Tinuruan mo kami na lahat ng bagay na nasa libutan, lalo na't ito'y makasasama sa amin. Tinuruan mo kami layuan ito. Tinuruan mo rin kami, Ama, na umibig, lalo na sa mga hindi kaibig-ibig, mga kapwa namin na wala pang Kristo sa aming buhay.
Tinuruan mo kami upang ipahayag ang mabuting balita para sa kanila. Kaya naman, Ama, narito, lubos kaming nagpapasalamat dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Ano man pangyayari sa aming bansa, nakikita na lang ng lahat ng inyong mga anak sa dakong ito na alam po namin na ito isang kasalanan sa inyong harapan. Pero hindi po kayo natutulog. Alam po ninyo ang lahat ng mangyayari mula ngayon at sa marami pang taon darating. Kaya Ama, sa inyo lamang kami magtitiwala, sa inyo lamang kami hahawak, sapagkat ikaw ay may magagawa kaysa magagawa namin. Kaya salamat po Ama, at patuloy namin dinadala sa inyo, maging ang aming presidente. Kung nakikita man ang kanyang kahinaan, kung nakikita man ng mga tao ang kanyang ginagawa, patuloy pa rin namin siyang ilalapit sa inyo, sapagkat ito ang sinabi mo sa inyong mga salita. Ang lahat ng namamahala, ang lahat ng mga presidente, mga pinuno ng bawat bansa ay niloob mo upang manguna. Kaya sila lamang ang accountable para sa inyo. Salamat po Ama, dahil kayo ang aming Diyos na buhay na aming dinadalanginan. Nais ko rin po ilapit sa inyo ang pagkakataong ito na ang Kapaskuhang ito ay nagbibigay sa amin ng kasiglahan. Kasiglahan na kami dumako rito, hindi para isang tradisyonal, kundi patuloy namin ipakita ang aming pag-ibig at pagsamba sa inyo. I-bless mo po ang bawat pamilya na narito, mga pamilya na nagsisikap na mabuhay, mga pamilya na nagdarahop o pamilya na mayroong kasaganaan ay nandirito rin dahil kinikilala ka na ikaw lamang ang tunay na Diyos na gumagabay sa kanila. Ama, tanggapin mo ang lahat ng aming pagpupuri, tanggapin mo ang lahat ng aming pagsamba sapagkat kayo lamang ang may karapatan dito. Dumadalangin kami, nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagbasa ng scripture reading na matatagpuan po sa Matthew 2, 1 to 11. Ako na po ang magbabasa. Matthew 2, 1 to 11. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. So they said to him in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened the treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. May the God bless the reading of His Word. Maaari na po tayong umupo. At tinatawagan ko na po si Pastor I.D. Angeles Ian David Angeles para sa Thank you, Brother Gian, Dave Angeles. Maraming salamat. Pwede ba natin i-request, Andy, na maging white na lang ito? Kaya mo bang gawing white ito, Andy? Tingnan natin si Ate Roan. Kaya ba niyang gawing white? Hindi.
Patay sindi. Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito at magandang umaga po sa ating lahat. Batiin muna natin yung ating mga katabi ng isang magandang umaga at advance Merry Christmas sa ating lahat. At gusto rin nating i-welcome magmula sa United States of America ang aking dalawang pamangkin na dumating kahapon ng hapon, si Dior at si Rian from California. Salamat sa blessing ni Lord ng maayos na paglalakbay. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta ang inyong paghahanda sa Pasko? Ako, hindi pa rin ako makaget over doon sa Thanksgiving Sunday natin noong noong 2 Sundays ago, November 30. Dahil iba talaga ang feeling ng nananalo eh. Meron bang, iba yung bang galak, yung excitement, parang ayaw matanggal? O, kaya kahit natutulog ka na, hindi naman natutulog, nakahiga ka na, nakangiti ka pa rin, kasi ang sarap ba ng feeling? Pero meron akong dalawang kalungkutan na dala, bagamat kami ang nag-champion. Yung una, hindi ako nakatikim ng premyo. Ang premyo pa naman ay, hindi ko nga rin alam kung ano ba yung premyo. Candy ba yun o tsokolate? Binigay ko pa naman ang lahat ng kaya ko. Pero wala pala akong matitikmang premyo. Yung pangalawang kalungkutan na dala ko, pagkatapos namin magsayaw, galing ako sa labas, pumasok ako dito. Mayroong isang bata galing sa Bakalan. Galing sa Bakalan. Nakita ko dito. Kinalabit ako, sabi niya sa akin, "Uy, bakla ka ba?" Siguro dahil nakita niyo kung paano ako sumayaw, binibigay ko naman yung aking pinakamagandang kembot. Ang sabi ko sa kanya, nag-flex ako, "Sinong bakla? Sinong bakla?" Tapos kinarga ko ngayon at saka inugoy-ugoy ko, "Sinong bakla? Sinong bakla?" Tapos nakita niya, merong isang lalaki nakaupo sa ilalim ng electric fan. Itinuro niya, "Yun, ang bakla." Alam niyo kung sino yun? Yung kumanta kanina, si Jeff. Yun ang bakla. So ngayon, palagay ko, natakot ko yung bata. Kaya hindi na bakla ang tingin sa akin. Anyway, maraming salamat. Ako'y naniniwala nag-enjoy ang lahat. Hindi lamang doon sa competition because it's a friendly competition, but we also enjoyed yung pagpapasalamat at pagdiriwang ng ating pagpupuri, pagsamba sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. At ngayong araw na ito, ang nais ko na bigyan ng pansin ay tungkol dun sa ating pong binasa sa Mateo Kapitulo 2, na nagpapakita naman ito ng ibang klase ng pag-aalay. Mula doon sa storya ng Mateo Kapitulo 2, makikita natin, mayroon palang ibang klase ng pag-aalay sa Panginoon. At yung mga karakter doon sa Matthew chapter 2, mayroong ibibigay na pag-aalay. Kaya lang, kuminsan, mayroong mga tao na pag nag-aalay sila, mayroong kaakibat na ibang attitude. Ito yung attitude ng pagiging reklamador. Meron ba kayong kakilala na reklamo ng reklamo? Huwag po kayong sasama. Dahil kuminsan, ayaw man natin, pero tayo ay nahahawa. Sa mga taong mahilig magreklamo. Mayroong isang barbero, ang pangalan niya si Kaloy. Si Kaloy, reklamador talaga ito. Kaya sa tuwing merong darating na magpapagupit sa kanya, lagi niyang kinukwentuhan ng reklamo niya sa buhay. Mayroong magpapagupit at ang sabi niya, "Gupitan mo ako dahil pupunta ako sa Roma para makasama ko at makita ko ang Santo Papa. Gusto ko rin siya na makausap ng personal." At ang sabi ni Kaloy, "Santo Papa? Sa Roma? Napakamahal ng ticket para pumunta ng Roma. Walang mangyayari sa'yo. Santo Papa, hindi mo nga yun makikita ng malapitan. Maraming tao doon. At ano pang mapapala mo kung titignan mo yun?" Ang sabi niya, "Basta gupitan mo ko ng magandang gupit dahil pupunta ako ng Roma. Sasakay ako sa isang exclusive na eroplano." Exclusive na eroplano? Ano ka? Si BBM? Mag-exclusive eroplano ka? At ang dami niyang reklamo. Pagkatapos ng gupitan, lumipas ang 1 buwan. Bumalik ulit ang nagpagupit at ang sabi niya,
gupitan mo na ulit ako. Mahaba na ang buhok ko. Ang sabi niya, kamusta naman yung pagpunta mo sa Roma? Ang sabi ni Kaloy. Ang sabi ng lalaki, nako, pagsakay ko sa eroplano, fully booked. Kaya ako ay na-upgrade na sa business class. Doon kami sa harapan ng eroplano at sinerve kami ng wine. Totoo? Oo, totoo. Kamusta naman yung pagpunta niyo doon sa Roma? Ang sabi niya, may nag-aabang na paglabas namin sa airport. Na limousine, dinala kami doon mismo sa tirahan ng Santo Papa. Nakita mo nga yung Santo Papa? Oo. Pagdating ko doon, nag-iintay ang Santo Papa. At kinamayan niya ako at hinalikan ko ang kanyang kamay. At kinausapan niya ako. Ang sabi ni Kaloy, totoo! Ang sabi ngayon ng lalaki, oo, kinausap niya ako. Anong sinabi sa'yo? Sabi ni Kaloy. Ang sabi ng lalaki, ang sabi sa akin ng Santo Papa, saan ka nagpagupit? Ang pangit ng gupit mo. Huwag ka nang babalik sa barbero mo. Nakakahawa po ang reklamador. Nawa, hindi ito ang ating maging alay sa Panginoon. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, Christmas offering. Manalangin po tayo. Muli naming hinihiling, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pamagitan, Panginoon, ng paninikluhod at pagpapakumbaba sa inyong harapan, kami ay inyong baguhin na makita namin na ang lahat ng pwede naming ibigay ay walang kapantay sa inyong ibinigay sa amin. Kung kaya't sa abot ng aming makakaya, tulutan ninyo na aming maunawaan sa aming puso at ito ang magbago ng aming buhay, na ang pinakamaliit na pwede naming maialay sa inyo ay ang sarili naming buhay. Kaya sa pamagitan ng araw ng Kapaskuhan, maging magandang aral ito na ialay namin sa inyo, una sa lahat, ang aming mga sarili. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titingnan po natin ang Mateo Kapitulo 2, kung kukumpara natin ito sa Lucas, ang Mateo ay tungkol sa storya ng Pasko, ayon naman doon sa kwento ni Jose. Ang Lucas ay kwento ng Pasko at makikita natin ito doon sa lente o sa lens ng storya naman ni Maria. Kaya dalawang libro, isang storya, pero dalawang lente. Ito ay pagtingin, lente mula kay Jose, at ito naman sa Lucas ay kay Maria. Ngayong araw na ito, titingnan natin ano ba yung inialay doon sa kwento naman ng account tungkol kay Josue or kay Joseph, kay Jose. At maganda yung makita rin natin na sa kanilang pag-aalay, hindi lang ito patungkol doon sa kanilang daladala. Mayroon pang ibang mga bagay. Kaya napakahalaga po na makita natin na yung pag-aalay natin ay hindi lang dapat doon sa mga daladala natin, kundi yung pag-aalay natin maging doon sa wala tayo na pwede nating ibigay sa Panginoon. Magsimula po tayo. Ang una nating titingnan ay yung talatang 1 at 2. Yung talatang 1 at 2, ang sabi doon, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea. Kilala natin si Herodes na sakim na hari. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem at mayroong mga pantas. Hindi sinabi ko ilan ang pantas dito, pero makikita natin na sila ay nagmula sa silangan. At ang silangan, tayo, ang Pilipinas ay nasa silangan din. Kaya nga sabi nila ay marahil, Pinoy daw itong mga pantas na ito. Alam niyo na yung joke na yun, hindi ko nasasabihin. Ilang taon na nating narinig yan. Nagtanong-tanong sila, nasaan yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo? So ito pong mga pantas na nag-aaral ng patungkol sa mga sa kalawakan, alam nila na mayroong hari na ipanganganak sa Hudyo. Kaya ang tanong nila, hindi yung saan ipinanganak si Jesus, kundi ang tinatanong nila, saan ipinanganak yung hari? Kaya ito naging ikinabagabag ng puso ni Haring Herodes. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Kaya ang paglalakbay na ito ay hindi lamang 1 linggo, hindi lamang 1 buwan. Probably,
it consumed years for them from the east to come to Bethlehem. At ito po yung unang maganda na makita natin na sa pag-aalay natin, makita natin na ang pinakamagandang maialay natin sa Panginoon ay sacrifice. Ang pag-aalay ay isang sakripisyo. Mayroon tayo mga dapat isakripisyo sa pag-aalay. Alam niyo sa mga pantas, hindi lamang yung kanilang paglalakbay ang dapat nating tingnan. Tingnan po natin ano yung kapalit nito na kanilang inialay. Ibinalay nila yung panahon nila. Sa panahon po na yon, ang paglalakbay ay hindi nakasakay sa eroplano o sa mga four wheels o sa mga electric bike na uso na ngayon. Ang paglalakbay ay sa kamelyo. Nakasakay na ba tayo? Meron man nakasakay na dito sa kamelyo? Iniisip ko palang, paano ka sasakay sa likod ng kamelyo na parang bundok? Hindi pa po ako nakasasakay, pero pakiramdam ko lang, hindi magandang karanasan iyon na katulad ng mga pantas, araw-araw nakasakay ka at naglalakbay, ang sinusundan mo ay tala. Ito ang sakripisyo panahon, sakripisyo rin ang kanilang lakas. Sakripisyo yung kanilang mga dala-dala. Ang sakit at ang hirap ay sinakripisyo nila. Tingnan po natin ang mga mananampalataya ngayon. Ang pagpunta lang sa church, magtatanungan pa, mag-church kaya ako ngayon? Tingnan ko nga, ay, umulan kaninang madaling araw. Online na lang ako ngayon. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay sakripisyo na nagmumula sa ating puso. Ito yung mga sacrifice na kailangan nating tingnan sa pagsamba. Ang una, yung ating panahon. Sabi sa John chapter 4, verse 23, and a time will come, the hour will come, where the worshipers will worship Him in spirit and in truth. Pangalawa, ang kalakasan, Lucas 10:27. You shall love the Lord your God with all your heart and soul and your strength. Ang pangatlo, our life. Romans chapter 12 verse 1. Therefore, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. Kaya po yung sacrifice na ito ay patungkol dun sa maibibigay natin at iyon ay walang iba kundi yung ating buhay. Kaya kung titingnan po natin, hindi natin kayang lampasan at pantayan ang ibinibigay ng Panginoon sa atin nung inialay niya ang kanyang buhay sa krus. Ang pwede nating ibigay niya yon ay ialay yung ating mga sarili sa Kanya. Let us sacrifice. Kung tayo ay nagpupunyagi sa ating pagbabible studies, sa outreach, sa pag-attend natin sa prayer meeting, ito yung sacrifice na gagawin dapat natin para kay Lord. Hindi para sa tao. Kaya mahalaga po na tingnan natin at balikan natin, mag-reflect tayo, para kanino ba yung ginagawa ko? Bakit nga ba ako pumupunta sa church? Bakit po tayo nandito? Dahil ba sa ating kumpare? Dahil ba sa mga kaibigan natin? O dahil nakagisna na natin ito? Matagal na natin ginagawa. Let us sacrifice and sacrifice for one person only, and that is for the Lord. Ang pangalawa, dun sa susunod na talata, verses 4 to 6. Yung verses 4 to 6, ang sabi doon, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba'y sisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po. Sapagkat ganito ang sinulat ng propeta, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Tingnan po natin ang lumang tipan kung saan hinango yung mayroong salungguhit. Ang sabi diyan, ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ang hindi pinakahamak. Ito po ay naisulat doon sa libro ng Mikas. Sa lumang tipan, yung libro ng Mikas, propeta Mikas ang nagsabi kay Bethlehem na hindi ikaw ang pinakahamak. Bakit nga ba siya sinabihan, ang Bethlehem, ba't siya sinabihan, hindi ikaw ang pinakahamak? Dahil ang paniniwala ng mga Bethlehem, sila ang pinakamahina, sila ang pinakamaliit na bayan. Kaya sila daw ang pinakahamak. Ito ang paniniwala ng mga taga-Bethlehem. Kung
mayroong mga political influence noong mga panahon na yon, hindi makikita sa Bethlehem. Kung mayroong mga pangangalakal, hindi pupunta sa Bethlehem dahil ito ang pinakahamak. Pero ang sabi ni Propeta Mikas, hindi ikaw ang pinakahamak. Bakit? Ang sabi sa Mikas, Kapitulo 5, talatang 2, because out of you will come the ruler of Israel. Sa iyo magmumula ang tagapamuno sa Israel. Ito yung sinabi doon, ngayon, dito sa Mateo. Hindi ka pinakahamak sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ito yung nai-offer naman at ang pangalawang offering na kailangan nating tingnan, yung pagiging simple. Simplicity. Hindi natin kailangan maging magaling. Hindi natin kailangan maging pinakamarunong. Hindi natin kailangan yung pinakasikat. Dahil ang hinahanap ng Panginoon ay yung may puso na handang magpagamit sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako dahil maraming mga members sa Baliwag Alliance Church, hindi naman magaling sumayaw, pero lumalaban. Lumalaban talaga. Pero magaling nga lang magtampo. Parang meron nagtampo nung contest. Hindi naman tayo pinakasikat, pero pagdating sa paglilingkod, kahit wala sa stage, walang hawak na mikropono, nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon sa buhay ninyo. Kung meron man tayong dapat ialay sa Panginoon, balikan natin. Hindi lang yung ating mga sakripisyo na ginagawa dito sa church, balikan din natin paano natin gagamitin yung buhay natin sa labas ng church. Paano tayo makapag-aakay ng ibang tao sa church? Ang Bethlehem po, dahil sa kanyang kaliitan, kaya meron tayong nagawa na kinakanta natin ngayon na, O Little Town of Bethlehem. Bakit? Dahil napakaliit lang na syudad, napakaliit na bayan. Napakaliit na bayan, pero ginamit ng Diyos. Nakita niyo na ba yung sarili niyo na wala kayong talento, parang wala kayong kayang gawin, na napapansin niyo wala akong maiko-contribute sa church? Mga kapatid, ito ang mga ginagamit ni Lord. Yung tinitingnan natin yung sarili natin na walang kakayahan, doon tayo ginagamit. Kaya kung gusto natin gamitin tayo ni Lord, mas maganda na iset natin yung puso natin na wala akong kakayahan. Pero kung anuman yung kaya kong i-contribute, gagawin ko para sa Panginoon. Sa mga magagaling dyan, sa mga nagsisikat-sikatan, at sa mga feeling na tayo yung mga nandito sa church, tayo yung may kaya, yung mga feeling na ako ang pinakamalaking mag-tithes, sa akin nagmumula ang pagpapatakbo ng church. Yung mga naniniwala na ako ang leader, CMT officer ako. Hindi pa ako Christian, CMT officer na ako. Pwede ba yun? Hindi pa talaga ako nagsusuko ng buhay sa Panginoon, nandyan ako sa church. Noong umiiyak pa lang ako sa sinapupunan ng aking nanay, taga Baliwag Alliance Church na ako. Yung mga tingin natin, tayo na, ikaw na ang kapalit ni Jesus. Ikaw na yung ipako sa krus. Yung mga feeling natin na tayo na yung pinakamagaling at pinakadakila. Tingnan po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Walang sino man ang pwedeng magmalaki. Hindi ang ari-arian, hindi ang contribution, hindi yung ating kakayahan na magsalita, magpaawit, o tumugtog, o ano man ang gawin natin. Hindi ito. Dahil pinipili ng Panginoon ang mga simple at payak, ang puso na handang magpagamit sa Panginoon. Ito ang kanyang ginagamit. Ito ang pwede nating ialay. Paano kung meron tayong mga nakaraan? Paano kung meron tayong mga kahinaan? Pwede bang gamitin ito ni Lord? Ito ang ginagamit ni Lord. Yung ating nakaraan, our past, our weakness, our limitations. Ito ang kanyang ginagamit. Ito ang halimbawa, si Moses, ano ang kanyang kahinaan? Hindi po babae. Hindi babae ang kahinaan ni Moses. Ang kanyang kahinaan ay ang kanyang
pananalita. Hindi po siya fluent speaker. Pag siya nagsasalita ay nauutal-utal. Kaya ayaw nga niyang humarap kay Paraon dahil hindi niya kaya magsalita. Kaya ang Panginoon gumamit ng si Aaron para maging spokesperson niya. Ito ang paraan ng Panginoon. Kaya kahit mayroon tayong limitasyon, gagamitin tayo ni Lord. Pero kung tayo uutal-utal, halimbawa, o kaya tayo ngongo, huwag na tayo mag-volunteer sa choir or sa music team. At patulungan natin ang church na kahit alam nating puno tayo ng Holy Spirit, Lord, gusto kong magamit inyo. Sister Ned, pwede mo ba ako mag-song lead? Para sa kaayusan ng ating church, magandang ilagay natin doon sa tamang pagkakagamit ang ating talento. Ang pangalawa, si David. Sa kanyang kasalanan. Sa kasalanan niya kay Bathsheba, 2 Samuel chapter 12, siya ay nirebuke. Ano ang pangalan ng propetang nag-rebuke kay David? Huwag niyo po akong tingnan, hindi ako yan. Sino yung propeta na yon? Propeta? Nathan. Nathaniel Costes. Pastor Nathan. Propeta Nathan. At openly, directly, itinuro siya, you are the man. Ikaw yun. Ikaw yung nagkasala. Ikaw ang gumawa ng kahindik-hindik na kasalanan laban sa Panginoon. Pero ganun pa man, hindi siya nagmalinis. Hindi niya sinabi, ako nga, kaunti lang. Yung katabi ko, ang dami niyang kasalanan. Hindi siya nagturo. Nagpakumbaba siya at kanyang sinabing, nagkasala ako. Patawarin nawa ako ng Panginoon. Anuman ang iyong nakaraan, anuman ang ating kahinaan, anuman ang ating limitasyon, gagamitin ng Panginoon. Pangatlo, si Gideon. Ano ang kanyang kahinaan? Ang sabi ng Judge, libro ng mga hukom, kapitulo 6, siya ang pinakamahina, pinakamaliit sa kanilang clan, sa kanilang pamilya. Si Gideon ang pinakamahina, pero siya ang ginamit ng Panginoon. Na-defeat nila, natalo nila ang mga Midianites sa pamagitan ng ilang kawal? 300. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Dahil pinipili ng Panginoon ang nagpapakumbaba sa Kanya. At panghuli, si Mary. Ang sabi ni Anghel sa kanya, you have found favor in God. Ang sabi niya, let it be so. Ang sabi ni Mary, kung ganon, mangyari sa akin ang kalooban ng Panginoon. Ang una niyang tanong, sino ako? Isang abang lingkod. Sino nga ba ako? Sabi ni Mary, isang maliit lang at wala naman alam. Pero anuman ang kalooban ng Panginoon, mangyari nawa sa akin. Kaya mga kapatid, the offering that we could really give to the Lord is our life, our heart to serve God. Ito yung pinakamaliit na pwede nating ibigay sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin, ito yung aking nakaraan, ito ang aking kahinaan, ito ang gagamitin ng Panginoon sa atin. Ang pangatlo, makikita natin doon sa sumunod na talata, pero hinighlight lang natin itong 7 and 8. Yung nakasalang guhit po dito, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Ito pong si Haring Herodes, mayroong hidden agenda. Kaya ang sinabi niya ay, kung matagpuan niyo si Jesus, yung hari ng mga Hudyo, sabihan niyo ako, dahil gusto kong pumunta at mag-alay din ng aking handog sa kanya. Pero alam natin na ang nais niya ay papatay si Jesus. Kaya dito natin makikita yung pangatlong offering. We need to offer to the Lord sincerity. Sincerity of our hearts. Pagiging sincero, totoo at tapat. So kung titingnan po natin, hindi lang ito tungkol sa mga sacrifices, hindi lang ito yung simplicity ng ating buhay, it also speaks about our sincerity. Ito ba ay mahalaga sa panahon ngayon na ang tao ay totoo? Mahalaga pa ba sa panahon ngayon na tayo ay nagiging tapat? Ako po ay naniniwala
ang isang taong tapat, nagbubunga ng husto. Ang isang taong mapagpaimbabaw, peke, makikita natin ang kanyang bunga ay bubot. Hindi talaga tunay na bunga na makikita sa kanyang buhay. Ang sincerity ay mahalaga dahil nakikita yung kailaliman ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung gusto nating makita yung lalim natin sa Panginoon, ang titignan natin kung gaano tayo katotoo sa ating relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, ang nakita kong kahinaan sa atin sa church ay marami sa atin sincero, totoo sa pagsamba, ngunit mababaw sa pananampalataya. Marami sa atin totoo sa paglilingkod kay Lord. Pero yung puso natin nahahati sa iba. Ito ang ating kahinaan. Kaya ngayong taon na ito, balikan natin, sino ba yung kahati ni Lord sa puso ko? Paano nga ba ako lalalim kay Lord? Huwag naman po sana, baka mayroon pa sa atin ngayon, sa tagal na nandito sa church, nagdududa pa kung tayo ba ay ligtas. Huwag naman po sana na sa panahon ngayon, nagdududa pa rin tayo kung si Jesus ba ang tunay kong Panginoon, tunay ko ba siyang tagapagligtas, nagkakasala ako. So kailangan po with a sincere heart, hanapin natin ang tugon o yung sagot doon sa tanong na yun. Kung siya ang Panginoon ko, bakit ako nagkakasala? Kung siya yung aking tagapagligtas, bakit ako natatakot pa mamatay? Sincerity. Balikan natin yung pagiging totoo sa lahat ng ating ginagawa. Naalala ko ang kwento ng isang lalaki na nanliligaw dahil sincere siya, sincere doon sa babae. Lahat ng gawin ng babae, sinasamahan niya. Lahat ng puntahan, ginagawa at sinasamahan. Ito po ay pinagpaalam ko sa kanya. Sabi ko ba, pwede ko bang gamitin ang iyong story? Sabi niya, opo, pastor. So ito ay sa Union Church of Manila. Nung ako ay nagkasal, meron akong nakita na kakilala at pinakilala niya asawa niya. At sabi niya, ito yung nangyari sa amin. Dahil tinry niya na sa kanyang puso maging totoo yung kanyang pagmamahal. Yung lahat ng ginagawa ng kanyang nililigawan ay kanyang ginawa rin. Pag nagpe-pray, mag-pray. Pagka mag-worship, mag-worship. Pagka pumunta sa church, punta rin siya sa church. Pero ang pakay lang niya ay maging sincere sa babae. Iyon ang ginamit ni Lord para siya ay maging sincere, hindi lang sa babae, maging kay Lord. Doon sa kanyang pagsama, naging sincere ang lalaking ito kay Lord. Kaya ang sabi niya sa akin, Pastor, I am now a Christian, hindi dahil sa aking niligawan. Naging Christian ako dahil kay Lord. Napakagandang patotoo. Dahil sincere, nagsimula yung sincerity sa puso niya, una doon sa kanyang nililigawan, pero binago ni Lord at hindi siya nag-resist. Si Lord na ang kumilos sa kanyang puso. Marahil nandito tayo ngayon dahil tayo naimbita o marahil aksidente lang tayong nadaan katulad ng isang kalalakihan na nadaan lang dito sa church, umattend na at magmula noon, nagtuloy-tuloy na yung pag-attend. Salamat kay Lord. Ang Panginoon ang gumawa. Kaya napakahalaga na sa lahat ng pagkakataon ay nagiging totoo tayo. Ito ang sinabi ni John Charles Ryle. Nabuhay siya ng 1816 to 1900. Ang sabi niya, let us be real. Let us be honest and sincere in our Christianity because we cannot deceive an all-seeing God. Marahil sa mata ng pastor, ng mga CMT officers, o ng mga leader ng iglesia, tayo ay makapandadaya. Pwedeng maitago ang ating agenda o yung ating maling motibo sa mata ng tao, pero hindi natin kayang dayain
ang isang Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay. He is an all-seeing God. Ang panghuli po, makikita natin sa verses 11 and 12. Verses 9 to 11, pero i-highlight lang po natin yung verse 11. Ang sabi doon, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ang mga pantas, nung makita ang bata, ang sabi dito, hindi nakita ng mga pantas ang bata sa isang sabsaban. Nakita ng mga pantas ang sanggol, ang batang ito sa isang bahay. Kaya malinaw po na hindi ito yung nakikita natin sa mga decoration na mayroong 3 hari at nagpunta at nakita sa sabsaban. Malinaw po, Matthew chapter 2 verse 11, nung makita nila ang bata, hindi ang sanggol bata ay nasa bahay na. Dahil it will really take them time for them to really see the baby in it has grown. Lumaki na ang batang ito. Nung isinilang siya sa sabsaban, si Jesus, ang nakakita sa kanya ay mga pastol. Mga pastol sa parang. Sila ang nakakita. Pero ang mga pantas, nakita si Jesus sa isang bahay. At pagkakita, inialay ang kanilang mga daladalang mga handog. Ano yung handog na ito? Ginto, insenso, at mira. Para po sa mga alam, ang ginto ay bukod sa malaking halaga, ito po'y napakabigat. Mabigat. Nakakita na ba tayo ng gold bar? Marahil nakakita na tayo sa picture or sa video. Pero alam niyo po ba na ang gold bar sobrang bigat? Yung gold bar na pangkaraniwan ay hindi kayang hawakan lang ng isang kamay. Lalo na kung babae, mahirap dahil napakabigat. Pero kung titingnan po natin, hindi man ito gold bar yung dala ng mga pantas. Pero ipinapakita dito yung kanilang offering ay ang kanilang service, yung kanilang paglilingkod. Kaya dito na i-highlight, ang ginawa nila ay nagpatira pa. Hindi lang nila ibinigay, Merry Christmas, Jesus. Hindi. Sila'y nagpatira pa at sinamba ang bata. Kaya po mga kapatid, kung titingnan natin sa atin ngayon, hindi may kukumpara yung ating ginagawa. Dahil tayo'y nakaupo lang, tatayo, papalakpak. Sa kanila ay pagpapatira pa. Pagluhod. At alam natin ang pagpapatira pa, pagyuko. Marahil kung tayo yung mga panahon na nandoon, tayo yung mga magrereklamo, ay, may patira pa. Hindi ba pwedeng palakpak na lang? Baka kung tayo yung nandoon at sasabihan tayo ng mga pantas, tayo'y magpapatira pa at sasamba. Baka ang mga taga-Baliwag Alliance Church, sige, kayo na lang sa loob, sa labas kami. Ipagpe-pray namin kayo. Pero yung pagpapatira pa, yung pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kaya alam niyo po, ang isang tunay at malalim sa Panginoon, makikita yung kanyang paglilingkod ng buong puso na may pagpapakumbaba. Hindi naghahanap ng palakpak ng tao. Pagpapakumbaba sa pagsamba, sa pag-awit. Pagpapakumbaba sa pagdilingkod sa Panginoon. Ngayon po sa panahon natin ngayon ay bihira na ang mga kawayan. Mayroong isang kwento, ito yung tungkol sa the parable of the bamboo. Ito yung tungkol sa kwento ng kawayan na noong unang panahon, nilikha daw po ang kawayan na talagang diretso lang at hindi yumuyuko. Dahil ito'y parable, ito po ay isang storya na hinanguan ng aral. So ang kawayan daw po ay hindi talaga yumuyuko. Ito ay talagang matigas na parang poste. So sa tagal ng panahon na ito ay poste, ito'y parang walang pakinabang.
dumating daw ang isang mga ngalakal o isang nagpuputol, mga ngaso pala, at kinausap niya ang kawayan. At sabi niya doon sa kawayan, nais kitang gamitin. Gusto kong gamitin, pero ang kailangan ko ay ikaw ay yumuyuko, nagbe-bend yung iyong mga sanga. Nagsalita ang kawayan at ang sabi niya, kung magpapagamit ako, puputulin mo lang din naman ako. Bakit pa ako magpapakumbaba sa'yo? Kung puputulin mo lang naman ako. Ang sabi niya, mas lalo kang magiging kagamit-gamit kung ikaw ay magpapakumbaba. Nag-isip ang kawayan at ang sabi niya, kung nais mo akong gamitin at para ako'y maging kagamit-gamit, iniaalay ko sa iyo ang aking sarili at nais kong magpakumbaba. Kaya pinilit niya, sa tigas ng kanyang katawan, pinilit niyang magpakumbaba. At nakita ito ng mga ngaso, pinutol, at ginamit ito upang maging daluyan ng tubig sa bukid. Ang sabi niya sa kawayan, maraming salamat sa iyong pagpapakumbaba. Pero kailangan kitang hatiin sa gitna dahil kailangan nating gamitin ang iyong katawan upang daluyan ng tubig papunta sa bukid. Ang sabi niya, pinutol mo na ako, nagpakumbaba na ako sa iyo, kailangan mo pa akong putulin sa gitna. Sabi niya, kung nais mong maging kagamit-gamit, kailangan mong magpakumbaba. Kaya ang sabi ng kawayan, iniaalay ko sa iyo ang aking sarili, maaari mo na akong putulin. Pinutol ang kawayan sa gitna at nabuo ang isang daluyan ng tubig at napatubigan ang buong kabukiran. Ang parable na ito ay nagpapakita ng isang pag-aalay ng buhay na may pagpapakumbaba. Kaya yung tanong ko sa atin ngayon, ano ang i-offer natin ngayong Pasko? Sa tunay na kahulugan ng Pasko, ano yung offering natin sa Kanya? Nawa sa magitan nito, huwag tayo maging katulad ni Kaloy na lagi na lamang komento ng komento, reklamo ng reklamo. Sa halip, magpagamit tayo na may pagpapakumbaba. Manalangin po tayo. Panginoon, sa pamagitan ng aming pong narinig, aming dalangin, kami ay inyong baguhin. Kami, Panginoon, ay inyo pong gamitin sa aming mga puso. Kami ay nagpapakumbaba at aming dalangin sa pamagitan nito. Ang inyong kaharian ay patuloy na lumawak sa pamagitan ng aming patutuo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilang tugon po sa mensahe ng Panginoon, inaanayahan ko po ang bawat isa na tumayo at atin pong awitin ang response song na may title, It Came Upon the Midnight Clear. It came upon the midnight clear, that glorious songs of old, from angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from hands all gracious gave. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled, and seal their heaven music floats o'er all the weary world. Above its sad and lowly plains, they bend on hovering wings.
crushing load, whose forms are bending low, who toil along the climbing way with painful step and slow. Look now, for glad and golden arms come swiftly on the wings. Oh, rest beside the weary road and hear the angels sing. Makakaupo na po ang bawat isa. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating tithes and offering. Pero bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, ako po muna ay magbabasa na isang verse na mahahanap po sa Malakay 3 verse 10. Ang sinasabi po dito ay, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will be not room enough to receive it." So, pwede na po tayo magsimula magbigay. At, yun na po. Pwede na po tayo magsimula magbigay. Nire-request ko po ang lahat na tumayo at sabayan po natin yung kanta. O Diyos ay tanggapin at anong kapinakamalian ang aming dadalhin. Lahat ng ito sa'yo rin ang galing. Nakalaan mo sa iyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa, siya nawa. Amen. Siya nawa. Amen. Ngayon naman po ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, thank you for giving us the gift of giving. Thank you for bestowing it upon us and helping us to pass it to each other, to be able to bless more people,
to be able to bless the church. Give us the heart to give from now and further on. This name we pray. Amen. Maaari na po tayong umupo. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating announcements. Na meron po tayo ngayong attendance ng adults ay 120 at ang kids ay 40. Wala pong butal, ang total po natin ay 160. So, palakpakan po natin. Ngayon po sa araw ng December 14, meron po tayong 3 bisita. Pag tinawag po ang inyong pangalan, nire-request ko po na tumayo at kumuhay po para ma-recognize po tayo ng mga members na nandito po sa harap. Unang-una po, Jembel Manalaysay. Welcome po. Ang pangalawa naman po ay si Mary Jane Lena. Welcome po. At ang pangatlo po ay si Atasha Brazon. Ayan, si Atasha. Welcome po. Welcome po sa church. At hopefully, we'll be able to see you din po sa next Sunday. Ngayon po, mag-focus po tayo sa ating mga screen sa harap para po sa ating video announcement. Thank you po. At ngayon naman po ay tinatawagan ko po si Sir Ronel para po sa kaganapan na naganap po ngayong linggo. Thank you, Brother Gian. In behalf of the Missions and Evangelism team, at syempre po ay kinakatawan din po natin ng Baliwag Alliance Church. Ako po ay nais lang pong magbalita tungkol po sa naganap na isang Christmas fellowship ng mga bata. Ito po ay ginanap po natin sa gawin ng Bakalan. Kung bakit ito ay Bakalan? Dahil ito po ay gawaan ng bakal. At sa ginanap po kahapon na Christmas fellowship, ay dinaluhan po ito ng halos mga 70 na mga bata. At hindi po kasama dito ang ilang mga magulang. So, doon lamang po yung meeting place. Pero meron po tayong 3 stations. Ang mga bata pong ito ay nagmula pa sa Palawan Street, sa may dulo ng Palawan Street, at isa din po sa may gawin ng Manggahan sa Riles. So, ang mga bata pong ito ay buwanan po nating ginaganapan ng feeding program. Ano po? So, maraming salamat sa Panginoon sa isang matagumpay na pagdaraos na kung saan ay naibahagi natin ang salita ng Panginoon sa mga bata at gayon din sa mga sa katandaan sa mga magulang na naroroon. So, in behalf of the mission team, kami po ay lumalapit sa bawat isa na since ang feeding program po ay ginagawa po natin ng buwanan, humihingi din po ako ng voluntaryong pagsama ninyo. Ang tulong po ninyo ay malaking bagay po.
hindi lamang po sa pinansyal na bagay, kung hindi yung involvement din po natin sa ministry ay malaking tulong. Isa pong pangangailangan ng mission ay yung pag-handle po ng mga Bible studies. Ang makasama sa Bible studies, ang mag-handle ng Bible studies ay malaking bagay at tulong po sapagkat hindi pa po tayo nakapag-uumpisa pa ng maraming mga Bible studies dahil sa kakulangan po ng mga supporters o mag-handle nito. So ako po ay lumalapit sa inyo, isang gawain para sa Panginoon, isang paglilingkod po ang aking pong inaalok sa bawat isa sa atin. Panoorin po natin sa isang video presentation yung mga kaganapan po kahapon. Maraming salamat po and God bless. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, we beat the sounding joy. We beat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Sing out, He is good in everything. Sing out, in our joyous suffering. Sing out, let this be our offering. Sing out, let heaven and nature sing. Ayun po. Yun po yung ating Christmas party na naganap kahapon. Meron pa po ba tayo ibang announcements or kaganapan or magaganap? Good morning po sa ating lahat, sa ating mga youth. Please come and join us for our Christmas party. Later this afternoon, meron po tayong lunch. So wag po tayo mawawala. And to our visitors or sa mga hindi pa po nag-register, feel free to join us. Ang registration po natin ay only 100 pesos kasama po ang lunch and our fellowship after lunch. Yun lamang po and see you later. Okay, see you later. So yun po, meron pa po ba tayong ibang announcements? To recap po, kung hindi nyo po nakita, meron po tayong Christmas party sa December 21. Yun po ay packed lunch and meron po tayong gift for Jesus. Sa December 22 po to 23, meron din po tayong simbang gabi. So yun po ang mga malaganap nating kaganapan ngayong buwan ng December. Kung wala na pong announcements, tinatawagan ko na po si Pastor Ayan para po sa closing prayer and benediction. Thank you po. Maraming salamat, Brother Gian. Karagdagang announcement po mga kapatid. Ang atin pong church ay nagkakaroon ng renewal ng membership tuwing ika-5 ng taon simula nang ito'y itinatag. So, this year, magkakaroon po tayo ng renewal ng membership natin bukod doon sa mga nag-member nitong 2 years ago. O yung mga 2 years ago na nag-sign up, okay na po kayo. Yung mga nag-member po, beyond that, meron po tayong panibagong membership na kairoan po ang form. Pangalawa po, ang ating pong workers appreciation. Tayo po sa church, meron po tayong mga workers. Sige, mamaya. Tayo po ay merong workers, 7 po sila. Kaya kung meron po tayong nais ibigay sa kanila bilang appreciation, maaari po nating dalhin ngayong linggo. At another po yung nasabi ni Brother Gian na tungkol sa gift for Jesus, meron pong nilista ang atin pong mga deaconess nandun po sa bulletin board kung nais po nating magkaloob ng ating gift para kay Jesus, para din po sa church, nandun po sa ating bulletin board. And lastly, yung atin pong, hindi ma'am, dalawa pa pala. Yung atin pong Bacood ay magkakaroon po ng anniversary celebration today. Ngayong hapon, 2:30 po ang atin pong alis sa lahat mo ng nais na makidalo sa atin pong anniversary sa Bacood. At ang panghuli, ang atin pong bandage breaker. Ang atin pong teacher sa kabilang dulong room ay masama ang pakiramdam. Kaya amin pong nire-request lahat ng estudyante ni Sister Sher ay humati sa dalawa at sumama sa klase ni Pastor Francis at ni Sister Grace.
Yun lamang po, tayong lahat ay tumayo para sa atin pong closing prayer and benediction. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kaming lahat ay masaya sa mga regalong aming natanggap sa Paskong ito. Pero higit po sa mga bagay na natanggap namin ngayon, isang bagay ang dapat po naming ipagpasalamat. At yun po ay kayo ay ipinanganak upang iligtas kaming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong sakripisyo. Naway yung buhay na dahilan ng inyong sakripisyo, buhay naming ito, ay makita yung dahilan bakit kailangan din po naming magsakripisyo. Ano nga ba yung aming pwedeng ihandog sa inyo sa panahong ito? Alam po namin maraming bagay na nais po ninyong makita din sa aming mga buhay. Kaya ang aming hiling, Panginoon, anuman po yung mga bagay na dapat naming ipagkaloob sa inyo, naway magawa namin ng buong puso. Sa amin po sa Baliwag Alliance Church, naniniwala po kami, marami sa amin ngayon ang nangangailangan ng inyong paggabay. Marami sa amin na sa buong taong ito, maraming struggle na dumating. Ang aming hiling, Panginoon, kami inyong patnubayan. Kami ay inyong tulungan sa lahat ng ito. Maraming bagay na dapat alisin sa buhay namin na nahihirapan po kaming alisin. Yung aming mga bisyo, yung aming mga pride, yung aming mga pag-uugaling hindi maganda. Ito yung mga bagay na dapat naming ialay sa inyo. Mga bagay na dapat alisin namin upang maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Sa amin po sa Baliwag Alliance Church, nagpapasalamat po kami dahil alam namin kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa buong taon na ito, kami ay nagkakaisa. Maraming problema ang dumaan, pero alam namin lahat ng ito ay aming malalagpasan dahil sa inyong biyaya. Sa amin pong mga kapatid na nangangailangan po ngayon ng tulong, nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng prayer, aming hiling, Panginoon, kayo ang mangusap sa kanila. Tulungan niyo po sila, tulungan niyo po kaming lahat na malagpasan ang lahat ng ito. Dahil alam po namin, katulad ng sinabi ninyo kay Maria, walang imposible sa inyo. Maraming salamat sa mensaheng aming patuloy na napakikinggan linggo-linggo. Marahil yung iba sa amin hindi ito na-appreciate, pero napakalaking tulong sa amin magamit sa isang linggo. Naway patuloy niyo po kaming pagpalain at gawing pagpapala sa aming trabaho, sa school, o saan man po kami mapunta. Ang lahat po ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.